pangangailangan ng tao. So hindi lang paglaman sa tiyan, hindi lang tayo Christian, kundi Kristiyano. Sabi mo, hindi ka lang Christian, na puro pangtiyan. Sinabi ni Jesus, hindi sa tinapay lamang. Ibig sabihin, kahit busog ang tiyan, sabihin niyo po, ibig sabihin, kahit busog ang tiyan, kung walang salita ng Diyos, di ba? Gutom pa rin ang kaluluwa. Maraming tao may pera, pero, sabi natin, maraming tao may pera, pero, di ba, walang kapayapaan. Walang kasiyahan, di ba? Yung iba naman, sabi nila, yung pera may tao, yung tao naman walang pera. Di ba? Yung iba, maraming trabaho, pero walang direksyon. Bakit? Sabi niyo po, bakit? Sinong pangit? Dahil bread is not enough. Pag tinapay lang, kulang. Kaya dito po, mga kapatid, kapag ang Diyos ang ating pangunahing pagkain, are you listening? Ibig sabihin niyan, kapag ang Diyos ang ating pangunahing pangailangan, doon natin mararanasan ang tunay na kapayapaan at direksyon. Sapagkat, ang sabi nga dito, because God's Word gives us not only directions, but God's Word gives us right directions. Hindi lang siya nagbibigay ng direksyon, kundi tamang direksyon. Kasi meron daang direksyon ba. And I quote Deuteronomy chapter 8 verse 3. Sabi niyo po basa. Ay, wala nang sumunod. Hindi sa tinapay lamang nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita nagmumula sa bibig ng Panginoon. So may physical na pangailangan, meron ding spiritual, and most especially, bago po yan, sabi nito, ibig sabihin, now, thirdly, mga kapag-minamahal, let us add this message. Number 3, ang salita ng Diyos ang tunay na buhay. May pangailangan physical, unang punto, pangalawang punto, may pangailangan spiritual, and thirdly, ang salita ng Diyos, pangatlong punto, ang salita ng Diyos ang tunay na buhay. Sabihin natin, taas ang dalawang kamay, ang salita ng Diyos ang tunay na buhay. Gusto ko magsabi tayo ng amen. So ang salita ng Diyos ay hindi lamang mga nakasulat na salita. Tandaan po natin yan, ha? Ang Word of God hindi lang basta nakasulat. Nakasulat na salita. Ito ay pinagmumula ng spiritual na buhay, pinagmumula ng lakas, at pinagmumula ng direksyon. Ibig sabihin, ito ang gumagabay sa ating mga desisyon. Napakahalaga ng Word of God sa buhay natin, katulad ni Jesus. Kung hindi si Jesus directed ng Word of God, are you listening? Kung hindi natin alam ang Word of God, maliligaw tayo. At kung hindi natin alam ang salita ng Diyos, madali tayong matatangay ng tukso. Hindi mo siya kailangan kantahan, "O tukso, layuan mo ako." Hindi lalayo sa iyong tukso. Ikaw ang lalayo sa tukso. At para makalayo tayo sa tukso, maiwasan ang tukso at magtagumpay sa tukso, dapat alam natin ang salita ni Kristo. Pag hindi kayo pumalakpak, ako papalakpak. Amen? Ibig sabihin, ito ang gumagabay sa ating mga desisyon. Tama? Ito ang nagbibigay kapangyarihan upang malampasan ang mga tukso. Tama? Pag may Word of God ka, maraming challenges, maraming problema, pero mapagtatagumpayan natin. Because God is with us through His words. Amen? Ito rin ang nagpapanumbalik kapag tayo'y nanghihina. Amen? Kapag nanghihina ka, katulad ni Kristo, nanghihina siya, magtunas siya. Ang Word of God ang magpapanumbalik sa inyo. Sa atin, di ba? Sa pagdalingkod, minsan, di ba? Gusto mo na gumiba, lalamig ka. Amen po ba? Minsan, nakamad kang dumalo, pero yun ang magpapalakas sa atin. Kaya nga dito sinasabi, brothers and sisters, take note of this. Kung gusto nating manalo sa tukso, sabihin mo sa inyo tabi, kaya kapatid, kung gusto mong manalo sa tukso, bugbugin yung tukso. Yakapin na lang yung tukso. Pagbigyan na lang yung tukso, o anong dapat natin gawin? Sabi mo, ito ang kailangan natin gawin. Pakainin ang ating, wala akong kausap eh. Sabi natin, pakainin natin ang ating spirito at
Kaya kami tinatawag tayong daily bread. Ang pagkain ng tinapay at pandesal ng buhay ng Word of God ay hindi lang once a week, hindi lang once a month at once a year. Di ba? Ang galing mo sa dam na everyday, di ba? Ikaw na nga dito. Amen? Sabi natin everyday. Sabi mo sa katabi, dapat araw-araw, hindi ayaw-ayaw. Pakisabi sa katabi mo, dapat araw-araw. Amen? At yung pagpunta natin ngayong hapon ito sa gawain ng Panginoon ay blessing natin sa Lord dyan. Naniniwala ko, may gagawin ng Diyos ngayong hapon ito sa buhay natin. Gagawa siya ng himala at dakilang bahay. Sabi mo sa katabi mo, Eddie, wow. Sabi mo, Eddie, praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. So to speak, mga kapatid minamahal, sabi dito, the world offers bread. God offers life. Sabihin nyo nga po, taas ang dalawang kamay, ang mundo ay nag-aalok ng tinapay. Ngunit ang Diyos ay nag-aalok ng buhay. At yun ang piliin natin. Ito pong mabuting balita na ipinangangaral ng totoong lingkod ng Diyos kasama ni Apostol, amin po ba? Ng totoong lingkod ng Diyos, ni Apostol Pablo, kasama natin po ng lingkod at kami rin. Amin po ba? At kinahabagan ng Diyos para magayon ng mabuting balita. Purihin natin ang Panginoon. So brothers and sisters, ano po yung aral na ating napakinggan? Tatlong mahalagang punto. Una, may physical na pangailangan ng tao. Amen? Pangalawa, may spiritual na pangailangan ng tao. And thirdly, brothers and sisters, ang salita ng Diyos ang tunay na buhay. Sabihin sa iyong katabi, kaya, pwede magulitin? Pakiulit, sabihin sa kanya, kaya, kung bread lang, kulang. Kinakailangan natin, higit sa lahat, ang salita ng Diyos. Sabagat ang tao, hindi lamang nabubuhay sa tinapay. Kundi higit sa lahat, sa salita ng Diyos na nanggagaling mismo sa hangin. So, alas ito tayo dito kayo. At habang tumatayo, pumapalakpak.